So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, pangalawang battle sa bracket B at pang-anim na review natin sa Insane Battles, especially Atmos Tournament. So hindi ko na isa-isahin, basta yung bracket A tapos na natin yan, na-review na natin yan. At para sa akin naging kaabang-abang magiging kaabang-abang yung matchup sa second round dun sa bracket A, which is Triple Pride, Lloyd, Stuki, tsaka sino ba yung isa? Kalimutan ko na. Tingnan natin. Ice, no? So para sa akin yung tapatan na yon, kaabang-abang siya, no? So dito naman sa kabila, na-review na natin yung Trudy's, Uncle Mac, 'di ba? Tapos ngayon, Razik and Sehi. So dito natin malalaman kung sino yung mag-advance, which is alam naman natin, pero panoorin natin, no? Kung ano yung magiging outcome ng battle na to. So ayun, excited na ako. Sana matapos natin ngayong araw yung tatlong battles dito sa first round ng Atmos Tournament. So yun, Razik versus Sehi, game. Pakinggan natin round 1 para ay Sehi. Game. Battles, game! Hello! Alam kong sanay ka na masaktan, kaya wala nang epekto kahit nabatukan ko. Tigasin na daw kasi metal. Ewan ko ba kung saan mo natutunan yon, kung usapang lirikal. Oo, marunong ka, kaso makikita nyo paano ko hatulan to. Kahit magbababars ka pa magdamag, di ka pa rin love na magulang mo. Pinapahinto ka na mag-rap, di pa makaramdam, ayaw magtigil. Talaga nakakaiyak kung pamilya mo mismo sa'yo yung wala ng bilib. Kawawa kang anak, di nakaranas kung paano mahalin, kaya dinadaan na lang sa rock para kahit papaano di matawag na bading. Yoko sana mamuna, pero sasabihin ko to kahit na magalit ka. Alam mo ba kung ba't galit papa mo sa'yo? Kasi yung airpot mo kumpare niya. Kaya wag ka na magtaka kung ba't ganun na lang kadali niya na kupaling ka. Mahal ka naman nila Cesar, kaso kunwari lang. Seryoso mga info ko, iho, di biro to. Di mo ba napapansin, tol? Kamukha mo ninong mo. Pagpapasok ka sa eskwela, lagi kang nalilito kung ba't yung ninong mo nagbibigay ng baon sa'yo pang isang linggo. Okay. Pag ito kalaban, makikita nyo kung paano ko manggigil. Okay. Kung gantong mukha, alam nyo na, fake yung sasabihin. Katulad na lang nung laban mo doon sa FRBL. Desperado na manalo, dinatamay pa yung asawa ni Vincent. Nung sinabi mo yun, naisip mo ba kung gaano kakawak? Uulitin ko na lang yung linya para mas malinaw sa lahat. Eksakto niyang sinabing, damayan na to agad. Sana mabuntis mo yung jeep, ba't malaglagan kayo ng anak? Pre, wala akong pake kung ano gusto mong ilahad. Ang pinupunto ko lang sa intro mo doon, walang nag-react, walang natuwa, nakupanan lahat. Yung kalaban mo gusto na nga manapak. Pero sa bagay, battle yan. Ba't ka magagalit? Kaso sa ginawa mo, Brad, nanapan ka ng angle. Isipin na lang natin kung sa'yo yung nangyari. Kaya ngayon, yung sitwasyon, babalik ta rin naman natin. Game? Tangina mo, Razik, mamatay ka na sana. Yung bahay nyo, batuhan ng granada at paulanan ng mga bala at sana. Yung kapatid mo na bata, mag-ahasa sa kalsada, pati yung papa mo matanda na, sana pumalya na ang baga. O ano, personalan na ba? Alam kong hindi ka handa sa mga sasabihin ko. Ako lang ba? O sadyang lumalabo yung yung vid. Medyo nagbo-blurry. Ewan ko pero parang nagbo-blurry. O masyadong malikot lang si Sehi. Pero sa iba naman yung ibang na-review naman natin, malinaw. Diba? So, I don't know. Okay, tingnan natin mamaya sa round ni Razik. O ano, personalan na ba? Alam kong hindi ka handa sa mga sasabihin ko. At kung hindi man matupad mga sana ko, sana papatay ka na sariling tatay mo. Ang gago. Tapos na? Okay, papunta na tayo dun sa So, alam mo yun, yung personals ni Sehi, andun na kumbaga paangat na. Nararamdaman ko na unti-unti yung intensity ng mga bara, yung diin ng personal na linya. Gusto ko yon. Tapos biglang tapos na. So sayang, andun kumbaga sayang kung na-spit niya pa, no? Kung na-spit pa ni
ni Sehi, I mean kung nag-spit pa siya ng iba or sabihin nating yung linya na yon is inurong niya pa ng konti, sabihin natin gitna, nilagay niya sa gitna yon, possible iba na yung magiging intensity ng round intensity ng mga lines niya after nun kasi para sa akin dun niya nakuha yung turning point or yung momentum. Ayun yung ender niya mismo, yung pinaka-ender niya, yun yung pinakamalakas para sa akin. So kaya nga sabi ko kung yung ender niya is nilipat niya, alam ba, sabihin nating hindi yun yung ender niya at nilagay niya yun sa bandang umpisa, bandang gitna, tapos yung mga following lines niya, iba na yung magiging magiging tanggap nun sa tao, sa nakikinig. Kasi andun malakas na yun no? Yung about dun sa sana na kung hindi man parang ulitin natin Patay mo. Ito. Sasabihin ko. At kung hindi man matupad mga sana ko, sana papatay ka na sariling patay mo. Malakas na yun 'di ba? Malakas na yun. Para sa akin, ayun yung pinakamalakas na round, pinakamalakas na linya ni Sehi sa buong round niya. Tapos biglang nag-cut. So biglang time na. So sayang hindi niya na sundan or na follow up yung ganong momentum. So sana na lang madala niya yung momentum sa round 2, no? Pero yun, so far ayun yung round 1 ni Sehi. So delivery, boses, gusto ko yon, yung delivery niya, kung paano niya binibigkas yung bawat linya niya, yung delivery niya, yung boses niya, gusto ko yung boses niya sakto lang, hindi malakas, hindi mahina, hindi mabilis, hindi mabagal, sakto lang. So solid yung delivery niya, solid yung boses niya. Sa content, medyo nakukulangan ako sa punchlines for Razik, yung kumbaga punchlines na mauuga mo yung isang Razik. So si Razik kasi ilang beses ko to napanood, na-review ko na rin to. Si Sehi parang na-review ko na to sa FRBL Hindi ko lang matandaan. Pero familiar sa akin yung mukha niya, familiar sa akin yung pangalan niya na Sehi. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ko siya na-review sa Motus. Na-review ko siya sa FRBL kung hindi ako nagkakamali. So balik tayo. Ulitin ko lang Gusto ko yung boses ni Sehi, yung paano siya mag-spit, kung paano siya mag-deliver ng lines, gusto ko 'yon. Gusto ko yung yung performance niya, yung kung paano siya mag-deliver, yun nga. Tapos yung sa content na tayo, yun nga, sabi ko nga, medyo nakukulangan ako sa mga punchlines na magiging effective kay Razik, punchlines na madudurog ang isang Razik, yung mga ganong linya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ender niya, okay yun. Ayun na yung malakas. Kasi hindi lang niya na-follow up. Kung in-adjust niya yun ng mas maaga, 'di ba? Mas okay sana yung maging approach ng mga ibang lines niya kasi yun na yung turning point nakuha na niya yung momentum. So overall medyo nakulangan ako sa punchlines, nakulangan ako sa angles at references na mas direkta kay Razik. Yun lang naman. Pero boses, delivery, gusto ko yun. Kulang lang sa content, no? Sa concept, medyo yun. So yun, Razik, pakinggan natin. Yo, round 1 para kay Razik. Pakinggan natin, yeah. Tatay ko daw, ninong ko, pati yun sinisita. Putang ina mo, ninong ba kita? At yung sinasabi mo, na pinersonal ko si Vincent. Tangina, kadiri. Kung napanood mo yung battle, malalaman mong sarcasm ko yun kay Da Vinci. Okay? Si Sehi, pinanganak nung 1880. Yung katawan 18, yung muka 80. Vince, sabi ko, bigyan mo ako ng MC na deadly. Test me. Humingi ako ng barako na MC, binigay mo may bigote lang sa Gedli. Nakamulti Hindi aabot to kahit quarters o semi. Sa sobrang bobo mo, Sehi, nung tumakbo si Marcos at si Lenny, ang binoto mo si Jet Li.
Ganito itsura, ganyan o. Ganyan itsura ng mga ancestors ni Saito nung 18 AD. Mahilig pa sa mga sexy. Target ni pangit, mga swangit na Becky. Tang ina. Nakamulti hanip na Razik to. Sige, panoorin natin to, pero para sa akin nakukuha na ni Razik unti-unti yung round 1 para sa akin kasi nagumpisa siya sa ganung approach at naging effective yon, tapos plus yung multis niya pa, yung returns niya, although kakaumpisa pa lang niya pero ang lakas nung impact no. So yun, pakinggan natin. AD mahilig pa sa mga sexy. Target ni pangit, mga swangit na Becky. Ang inang yan, biruin mo, angas-angas mo sa battle rap, malambing ka lang sa bading. Gago. Kala mo yun ay good thing? Kakaiba mga taste mo no? Gusto mo lumalabas yung biceps pag nag-mood swing. pero, Vince, tanong ko lang, bakit Sehi lang? Sige, partida. Hindi ko na mumultihan yung sehing yan. Setting yan, parang tinapat nyo yung kanyon sa pellet gun, baking yan. Wala namang silbeta mo sa edits yan, isa kang panggap. Kaya hindi na nag-evolve itong peking man. Letching yan, wala namang bilib sa mga technique yan. Talim ko ay pang kenshin yan. Tamang creative lang, ang sabi ko, hindi kita mumultihan, anak ng teteng yan. Woo! Walang multi kasi. Napansin ko, pagkasik mo, ay weak bro, palagpa. Sa akin, pang katay, pang lamay, pang muay thai, pagkasik ko'y patay ka! Tang inang yan. Ano pinagkaiba namin? Lakas. Ito'y puro laban sa puro tapang, kaya itong tusong batang, sunog bagang, puro yabang, bugbog lamang! Tang ina. Oo nga pala, sabi ko, pero... Kain. Direkta lahat. Aba, ito yung sinasabi ko kanina sa round ni Sehi na may kulang sa concept niya, yung mga direktang suntok, mga angles, mga references, ayun yung kulang Tapos yung pagiging creative din, at some point medyo nakukulangan din ako. Tapos biglang napanood natin yung Razik round 1, kwela, jokes, comedy yung umpisa niya, which is nakuha niya kaagad yung yung momentum, naging effective Tapos biglang nagmulti siya. Tangina, sobrang effective din. Direkta rin. Nameplay, Sehi. Minulti niya yung Sehi lang. Setting yan. Leching yan. Diba? Tangina. Diba? Yun yung direkta na hinahanap ko kay Sehi. Pero hindi natin na nakita sa round 1. Kaya yung round 1, hindi pa tapos nung round 1 ni Razik. Pero bibigay ko na to sa kanya. Puro yabang, bugbog lamang! Galing Oo nga pala, sabi ko, pero na multi-pasensya ito Subok lamang. Ulol, tang ina mo hanggang dulo, tutugmayan! Hoy, rookie! Mag-sorry ng mabuti! Yung lineup ang stupid, dumagdag pa si Stuki! Mga busi like Trudies, tang ina nyo, mga newbie! Inimbita kayo para bumatel, inimbita ako para kayo ma-food trip! At ikaw yung Atticus na amoy gamit na Nike shoes. Ako yung gorong babali sa pangit mong attitude. Bakit? Nung laban nila ni MJC, bangga ka ng bangga, no touch nga, di ba? Nang dahil sa physical contact na yan, yung final sa FRBL, muntik pa makansela. Mga MC na akala mo pag namisikali, image at signature na. Mga tanga! Sa ginawa mong yon, imbis maging ehemplo, naging immature ka pa! Maglalabas ng phone bilang kodigo. Manunulak-nulak, mandi-distracting round ng kalaban. Cancer sa eksena, dose-dosena na gumagawa niyan. Tapos titirahin mo pagiging guru ko at yung pagsita ko sa maling galawan. Kaya nga siya kumuha ng guru sa kanyang liga para maibalik yung nawalang value sa larangan. Bastos! Kaya nga, galing. Diba, talagang tatatak para ikaw ay magtanda. Tamang tatatak kasi nga itong kalaban mo'y guro, sana'y mag-iwan ng marka. Trail talk, nung dati, wala pang smartphones para makapag-pornhub ka ng malaya. Pinagjajakulan mo pa lang nun, tik-tik, bomba at mga intimate scene sa sine malaya. Minsan nga, pagtigang ka na sa computer shop mo pa ginagawa. Kasura!
Tamang tagilid ang PC. On game naka 3D. Pagka alt tab, naka U4 ng puta. Oh. Oh, naka U4 ng puta. Kaya na, sige. Wait lang. Joke ha, dito joke. Mapun. Parang kaluluwa mo. Oh, naka U4 ng puta. Pwes, sa ender kong ito, tangina, wag mong titirahin nunal ko. Ha? Wag mong titirahin nunal ko sa aking muka. Pag tinira mo to, parang sumasalamin lang yan. Tol, dukan kita. Yo! Okay, nag-slow down. Nag-slow down guys. Hindi, para sa akin, hindi natapos ni Razik ng maayos. Freestyle. Ang dating sa akin nun is freestyle, no? So, si Razik lang naman makakasagot nito kung nag-freestyle siya dito o hindi. O sadyang ginanon niya yung delivery. Pero para sa akin, ang dating sa akin nun is freestyle. Kaya medyo nag-slow down yung performance niya. So, maganda yung umpisa eh. Ang ganda lalo na yung umpisa, yung rebat niya, yung jokes niya, yung entertainment. Nakuha niya kagad doon. Malakas yun. Tas multis, 'di ba? Direktang angulo, reference, kay Sehi, nameplay, 'di ba? Sobrang epektibo. Kaso nawala yung alam mo 'yon, yung pataas na yung energy eh. Tapos biglang nag-collapse sa taas yung pinaka na sabihin natin na-hit niya yung pinakamalakas na graph na point, tas biglang nawala. Hindi siya naging consistent na tuloy-tuloy yung pagtaas ng energy hanggang ender kasi biglang nawala. Para sa akin, sabi ko nga nag-freestyle. So medyo naguguluhan ako kung paano ko siya bibigyan ng score kasi lagi ko sinasabi sa inyo, ender is ang pinaka-importanting part ng round kasi yun yung pinaka-tatatak eh. Kasi yun din yung magsasabi kung kaabang-abang ba yung magiging round 2 mo, 'di ba? So, I don't know kung paano ko siya i-scorean, pero para sa akin Razik na 'yon. Round 1, nakain si Sehi doon. Nakomenta ko rin naman yung round ni Sehi na sabi ko nga medyo nakukulangan ako sa creativity, sa concept, sa writtens, 'di ba? So, ayun. Pero yung delivery, yung boses gusto ko 'yon. So, pero kung pagtatapatin mo yung round 1 nila parehas, lamang na lamang si Razik eh. So, sa sulat pa lang eh, nakamulti na si Razik. So, okay. 9-7 in favor of Razik. So, almost perfect na yung kay Razik. Hindi lang niya na-close ng maayos. So, ayun yung naging break point. Kasi sayang eh. Pataas na, biglang nag-collapse, bumaba. So, yun. Pero Razik yung round 1, 9-7. Pangalawang banat para kay Sehi. Laban to, pakinggan natin. Game! Huwag daw titirahin sa nunal. Tanga, swerte yan, lalo sa sabungan. Sabi niya, nanonood daw ako ng sabungan? Di ko na gets yung yung reference. I don't know. Para kay Sehi. Laban to, pakinggan natin. Game! Huwag daw titirahin sa nunal. Tanga, swerte yan, lalo sa sabungan. Sabi niya, nanonood daw ako ng Pornhub. Tangina, nakakagigil, shit. Tangina mo, ang pangit mo, gago. Tangina, di ba, kita nyo na? Wala namang pinapakitang iba. Buong rounds niya, maririnig nyo lang na siya ay rock at metal. Yan epekto na siya, boo. Pag di mo pa tinigil, animal. Kakadrugs niya, natutunan ng pagulungin yung rock sa metal. Anyway, kung feeling mo matatalo mo ako, huwag kang nega, bro. Siyempre, kwento mo yan. Panalo ka dyan sa verso mo. Makalawang daw tong metal. Yata, walang talab sa akin yan. Tinutungga ko, anti-tetano. Okay. Yan nakakatuwa. Mukha ka lang payaso. Ang taas ng tingin sa sarili. Talo naman kay Arson, pero gaano? Magkataas tingin mo sa sarili mo, gago. Babagsak ka pa rin live. Brian Velasco. Siya daw yung sampal sa sampalok. Tangina mo ba, ano ngayon? Pag siniba ko iyong inay, di ako na iyong itay sa taytay, ganun ba yun? Hilig niya mandamay ng syota. Palibasa yung GF niya, city girl. Huwag mo lang dadalhin yan dito sa Pililla.
Magmumukha yung Tweety Bird. Wala akong dadamay na iba. Pero ihanda mo yung damdamin mo. Di ko rin naman titirahin yung GF mo masyadong feeling, bro. Sa katunayan, nung nakaraan, niyaya pa ako magsiping nun. Tinanong niya ako, ano daw gusto ko position, sabi ko CEO. Di ba doon pala tayo ako nang tirahin misis mo? Pero lang sana kung yung itsura legit. Kaso tangina mo, Rasik, di ako napatol sa bangus. Tangina. Na yung amoy ang sama, parang pinatuyo na danggit. Kaya pala ayaw mo siya nabibilan sa araw kasi ramdam mo ang heat. Bars. Isipin mo yun. Pag nagtatalo kayo, pinaparamdam mo sa kanya lagi na ikaw pinakamaangas. Pag nagtatalo silang dalawa, putya, nakakaabot pa sa finals. Tuloy-tuloy yung rounds na walang judge, pati bias. Pag nayaya mo siya, ginugulpi na lang, ganun kakabatas. O diba? Tinamaan. Kasi yung mga tira ko sa kanya, direktang inasinta. Sa bubuutak mo sa akin kahit yung bara hindi isagad. Huwag ka na magtangka, tanda. Wala ka ditong masisindak. Siguradong patay ka dito sa bata. Parang eksena sa City of God. Bing! Tangina, bitin. Ano lang, comment ko lang, ito rounds 1 and 2 na to consistency si Sehi, malinis, walang choke, naitawid niya yung mga lines niya, yung mga verses niya para kay Razik. Pero ayun the difference was, sabi ko nga, kulang sa creativity si Sehi, kulang sa laro, kulang sa references, kulang sa effective punchlines, kulang sa ang daming kulang, no? Malinis, no? Di ko naman dinidisregard yung performance. Malinis, maganda, naitawid niya na maayos. Sabi ko nga yung boses gusto ko. Actually, dito sa round 2, ganun pa rin naman yung naging take ko doon. Ang ganda nung delivery, performance, yung boses consistent, 'di ba? Hindi mahina, hindi malakas, hindi garalgal. Hindi malinis So, props doon. Pero ang concern ko lang is yung pagiging creative sa sulat, sa konsepto, sa punchline, kung paano niya pagtahi-tahiin yung ganito mga setup papunta sa pinaka-punchline for Razik, yung effectivity ng linya na yon. So, ayun yung kulang sa Sehi, no? 1 and 2. Yun yung napansin ko. Sa round 1, yung ender niya yung pinaka-nagdala, yung ender ni Sehi sa round 2, ayun yung pinaka-nagustuhan ko. Sabi ko nga, kung na-adjust niya yun, papuntang gitna, siguro magiging iba yung approach ng mga susunod na linya. Tapos sa round 2, medyo naging flat para sa akin, naging flat yun. Hindi niya totally nakuha yung lakas ng ender niya sa round 1. So, ayun, no? So, consistent na Sehi 1 and 2. Round 2 ni Razik, pakinggan natin. Yo! Pangalawang banat para kay Razik, pakinggan natin. O, diba? Walang respeto. Tumitira pa ng misis to. Tinawag pang Tweety Bird. Kung merong Tweety Bird dito, yung titi mo. At, puki lang ina. Pag kami daw nag-argue ng kaming mag-asawa, umaabot pa sa finals. Ang tindi! Buti pa yung argument namin puma-finals. Ikaw, hindi! Okay lang, ikaw, ribat pa lang, nadagdagan na naman yung butas sa mukha mo. Respeto, respeto. Yung nanay mo at tatay mo nagkakantutan sa harapan niyong magkakapatid. Gago. Yung bunso niyong babae, tagapunas ng tamod ng airpot niyo sa sahig. So ano, di ba, estilo niya yan? Mga hindi pa nga bayad na dadamay na sa laban. Paano pag may TF na yan, baka umikot na lang ito sa personalan. Ito Ito. Baka umikot ka na lang sa personalan. Ito payo ko sa'yo. Umabsent ka ng umabsent sa trabaho para mag-prepare sa battle rap. Mang snitch ka ng mga tropa mong MC para sa angle na mga wak. Manulak ka ng manulak para kunwari hindi ka duwag hanggang sa makalimutan mo ng magpakatao ng dahil lang sa battle rap. Anyan kayo rap na rap, di ba? Ang lakas ni Razik dito sa anim meron akong battle na nasabihan na parang di ko na matandaan, pero si Razik yung para sa akin pinaka-creative sa anim na battles na napanood ko. Although di pa tapos tong round 2 and round 3 ni Razik, pero masasabi ko ito yung pinaka
para sa akin, no? Para sa akin lang naman, pinaka candidate sa ano na makapunta ng ano ng finals talaga, which is nangyari naman, 'di ba? Pero iklaro natin 'to pag na-review na natin yung ibang mga battles. So, pero ang lakas na pinapakita ni Razik dito, men. Kanya naman, rap na rap eh. Oh, alam ko yan, nabot ko yan, MC din ako. Mga desperado moves. Dinigay ko na kaluluwa mo. Alam ko yan, MC din ako, yung tipong magkakabisado ka, tapos parang naka-isolate ka sa pamilya mo para yung utak mo maging preparado. Naka-idlip ka lang saglit sa pagpapractice, biglang lalabas si Vincent sa panaginip mo para konsensyahin ka magkabisado. Ay naman, Vince! Ay naman, tayo nag-practice ako, pumasok si Vince, oh! Kasi, gumising ka na! May naghihintay sa'yo na premyo. Huwag mong hayaang si Seiya mag-champion, bibili lang yan ng shabu kay Kedo. Okay na nga, chinachat ka ni Vince, chinachat ka niya everyday, sabi niya, kamusta pagpe-prepare mo kay Razik, utol? Worried siya sa'yo? Hindi, worried siya sa magagastos niya sa yung burol! Yung premyo na tato, di ko na kailangan yan kasi nga meron na ako. Yung premyo naman na pera ka ako, pampagawa niya na lang ng 4 na kabaong. At puta, naalala ko, battle mo kay Alia, sabi mo, ako ay parang OC. OC ng Tres Diablos. OC ng Tres Diablos? Kinang ina, sige talagang si Rana, bait mo. Rayan, payag ka, silong nihiya ka, grupo mo. Rayan, OC ng Tres Diablos, tagang si Rana, ulo mo. Shoutout kay Jang ng Tres Diablos, payag ka, silong nihiya ka, grupo mo. OC ng Tres Diablos, putang ina, sungay, dumada, please. Tres Diablos na may curfew. Ngayon, alam ko na kung saan nyo kinuha yung pagsapit ng alas 10. Kapag pinalitan mo si Rayan, kung ikaw ang magiging partner ni Odeng na host sa FRBL, malamang yung intro sa bawat video, spit mong walang gigil. Kung papalitan mo si Rayan, mawawasak mo yung FRBL lineup within a night. Kung ikaw magiging matchmaker ng FRBL, gagawin mong main event, Raffian versus Triple Pride. Worst match ever sa history, yung mangyayari pang nagkataon. Hindi malabong ikasan nito ang Peter Pan versus Megatron. OC ng Tres Diablos, ha? Pukin ang ina, parang OC. O sige pa, si Mili pa. Si Mili ka ng si Mili, parang tanga ka na! Nice. Tangina mo, di ka na naman nakainom ng gamot eh, no? Dili ka na naman nakainom ng gamot. Ako'y naiinis na! Batul ka ng batul, sihi. Alam mo, may diabetes ka? May diabetes ka, tas batul ka pa ng batul, bro? Alam mo naman, diabetic ka, patigilan sugar mami mo? Oh, sugar mami, mahilig din pala to sa cougar. Diabetic na lang itim, ano ba pinapak mo, brown sugar? Hindi, magaling naman yan. May skema, may rima, at meron din conviction. Solidong mga punchline at meron din progression. Oh, tanga na, imbis na sitahin ang kahinaan, pinuri ko pa. Di ka pa ba napaisip na kaya lang ako nag-sugarcoat para mapaslang itong diabetic? Kaya sa mga luha mo, Sehi, umpisahan mo na magpunas. Ngayong sinugatan ko tong diabetic, di na maglulunas. Nice. Lakas. Malakas pa rin yung Razik, pero hindi naging sing lakas ng round 1, no? Yung round 1, tangina, siguro pinaka-highlights ng round 1 is yung mga multis niya. Tuloy-tuloy, direkta lahat. Although yung multis lang naman yung nawala sa round 2 eh. Pero yung mga direct na suntok, direct na punchlines for Sehi, okay na okay yun, men. Dun pa lang makikita natin na kahit mawala yung multis na skema ni, or sabihin natin style ni Razik, makukuha niya pa rin yung round na to, kasi sobrang kulang sa sa konsepto yung sulat ni Sehi, kulang sa effective punchlines, kulang Then kay Razik naman, although nawala yung multis niya, pero andun pa rin yung punchlines, haymakers, direktang mga angulo, direktang mga reference, andun So humina, ito real talk, humina si Razik from round 1. Yung round 1 supposedly 10 points na yun 'di ba? Kaso bumaba. Then pagdating sa round 2, parang kumbaga kung paano
inend ni Razik yung round 1 niya, ganun niya na umpisahan yung round 2. At nagtuloy-tuloy yun hanggang dulo. So, para sa akin, hindi, andun yung mga malalakas na punchline, andun yung mga malalakas na suntok, malalakas na haymaker, malalakas na, basta andun yung mga, pero ang nawala lang multis. Tsaka yung energy is medyo bumaba. No? So, ayun, kay Razik pa rin yun, bibigay ko pa rin yun, pero hindi kasing lakas ng round 1. Supposedly 10 points yung round 1 eh. So, ito, 8-7 in favor of Razik pa rin. Dumikit ng konti kasi bumaba yung energy ni Razik. So, 9-7 sa round 1, 8-7 sa round 2. So, 17 to 14. So, up by 3 points si Razik dito. So, Sehi round 3, pakinggan natin. Yo! Huling banat para kay Sehi! Pakinggan natin! Nagbibisaya. Talaga nakakagigil, guys. Hindi ako makapag-rebat, ang inakala ko si Triple Pride. Yan si Razik. Isang guro kaso tulig. Kasi lagi niya nababanggit na meron siyang saltik. Nagbabaliw-baliwan kada battle. Kaya minsan di ka na namin mag-get. Kaya pala buwang kasi teacher ka sa SPED. Pati sarili, niloloko. Mga estudyante niya, ginugoyo, tinuturo mo pambobo. Sabi niya pa nga, pag may tiyaga, may adobo. Ang ina seryoso, ganyan turo mo sa mga bata. Kaya daw adobo kasi sawa na sa nilaga. Yung mga walang muwang sa katangahan mo nahahawa. Pag wala siyang magawa, lahat ipinapasang awa, pasadya pa, lakas tama. Halatang magulo-gulong ng buhay niya. Parang circle pit. Wala kang magandang dulot, sir. Mga natututunan sa'yo, puro lang shits. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na pagiging guro mo, bitch. Yung mga gantong tipo, pinupugutan ng ulo pag nagtuturo sa street. So, snitch. Talagang kupal nito. Makakakuha ka ng speech. At yun yung moral lesson. At kung di mo nakuha, sigurado kokote mo, napakahina. Bagay sa'yo, ibaon na sa lupa. Ang gantong mila baliw, hindi na makita. At tangina, gera na, di ba? Malas mo nung ako nakainkwentro. Pag ikaw nabagansya, ihahanay ko agad sa death row dito, asa sa tsamba. Mga barko pasok, tamatsyempo, talagang dudurugin hanggang sa Manawa. Talagang dudurugin ka dun sa impyerno. Kadabo ka mo tanga. Nasasabi ko lamang ay bullshit. Humuhorror pa yan. Di naman pala kilala si Cool Kid. At malamang nalaman mo kung sino ako dati. Pasalamat ka kay Good Kid, kundi dahil sa kanya yung sulat mo ngayon, di sulit. Di ako dayo sa Pililya, par. Di mo ako mabubuli. Ikaw tong dumayo sa Rizal, kaya ngayon di ka na makakauwi. Madaming nagsasabing ako daw dito ay lugi. Kaso di rin naman ako madali na mapupunit. Sa metal na tong hindi rin naman din ganun katulis. Wak! Yo! Itong battle na to yung pinaka, sa 6, no? Hindi ko naman sinasabi na yung iba is mahina or something, pero ito yung pinaka bakbakan, no? Ito yung pinaka bakbakan kasi na-spit nila parehas, no? Yung all 3 rounds ni Sehi, consistent, 'di ba? Consistent yung first 2 rounds naman ni Razik. Although humina siya from round 1 to 2, pero dikdikan pa rin eh. Ito yung pinaka-dikdikan na battle kasi yung ibang mga napanood natin sa tournament ito, may mga chokes, 'di ba? Mga freestyle. So parang doon pa lang makikita natin na hindi sila ganoon kahanda eh. Pero itong dalawang battle MC na to, handa sila parehas, no? Kaya deserve nila yung dito, yung main event. Huling banat para kay Razik! Pakinggan natin! Teacher verse na naman, bobo pala to. Kung sped teacher ako, edi teacher mo ako! Ito yung eksaktong sinabi niya kay MJC. Nanonood daw ako ng porn? Talagang ang bobo mo. Oo, nanonood ako ng porn. Ikaw yung kasama kong manood. Slant yun. Slant? Ina mo, ngipin mo lang tagilid. To, ikaw yung kasama mo. Sehi, bakit sabay kayo manood ng porn ni MJC? Nadudulas ka na. Ano yun, ikaw yung nga paglalabasan na siya, ha? At nung battle mo kay Deus, walang kwenta. Puta pangit. Nung laban mo kay Alia, mukha kang
gumagamit. Teka, nakalaban, Deus, ala, sa Diyos pa lumalapit. Kaya ka lang naman nila nirekta sa Diyos para sumalangit. Okay. O kaya ka lang naman nila nirekta sa Diyos para sumalangit at nakalaban mo lang mga pangalang Diyos, nagpipiling ka na ng malakas. Kaya ka lang naman nila tinapat sa mga Diyos, kamukha mo si Satanas. Pag Gago. nagparinigan ng demo yung grupo ko at grupo mo, tangina malamang dedo to. Pagkat kami Diyos din sa music, talagang talo, demo nyo. Okay. Demo Hoy yun. bata, laglagan ng turna, isa ka pa sa dumagdag. Hoy bata, tadtaran sa gubat, isa ka pa sa lumantad. Pag tinadyakan ko tong bata, kumapit ka na agad, pero hindi pa rin maa-abort ang aking mission na itong batang kumakapit, mailaglag. Abort bata, kapit, lumalaglag, oo! Inuulit ko pero di ko kayo ginagawang tanga ka! Pinapaalala ko lang sa'yo yung gustong gawin ng airmat mo sa'yo nung nasa tiyan ka niya! O ano, akala mo totoo yung mga sinabi ko nung round 1 ha? Na ayoko sa mga nandadamay? Ulol, mind trick lang yun, dadawit ko lahat ng kasama mo sa bahay, game! Yung kuya mo na long hair, putang ina, yung buhok gugupitin ko! Yung ate mong breadwinner, putang ina, bubuntisin ko! Yung kapatid mong 8 years old, bubugahan ko ng marijuana sa ilong. Gago. Nakarinig lang ng marijuana, naiinggit na to. Hayaan mo, magiging sabog ka rin pagka shotgun ko sa'yo! Siga sa battle rap, palamunin naman sa bahay. Gangster na ultimo brief nilalaban ng nanay. Asa ka na nga lang sa magulang, nagjowa ka pa ng single mom, aba, paano itong magiging stepdad? Di nga makatayo sa sarili niya. Pa! Tay. Step makatayo, paa. Understand? Oh. Balik tayo sa pandadamay. Yung nanay mong high blood nung Valentine's Day, binigyan mo ng bulaklak na chicharon. Naku po! Baka susunod mong mabigay na bulaklak yung nakatayo. Yung tatay mo pang may sakit sa puso, December 31, pinagkapi mo. Hindi ka ba naman animal? Kung atakihin yun sa putukan, hindi nag-New Year pa kayo sa ospital. Pero hindi ko dinama yung anak mo. Hindi ko dinama yung anak mo. Kinaawaan pa kita. Bakit ko naman dadama yun? Hindi ka naman nung tunay na ama! Hindi matatanggap ng magulang mo yung bata bilang tunay na apo. Anong pakiramdam na ikaw nag-alaga, nagpalaki, tapos Tito Sehi lang tawag sa'yo? Ano, masakit, ha? Ayaw mo ng ganyan. Kahit below the belt ang tira, wala namang bayag yan. 2 buwan mo akong pinagpuyatan, putang ina, partida ako, busy pa ako. Anong pakiramdam na 2 buwan mo akong tinatrabaho pero sa tunay na buhay, wala kang trabaho? Kaya ako na mag-a-advance sa turna, Sehi, huwag mo nang pilitin. Mga linya mong di kumonekta, parang jumper na nabitin. Pagkatapos nitong battle, relax na ako, I'll be chillin'. Tapos na yung battle, pero yung mga sinabi ko sa'yo, magdamag mong iisipin. Tang ina, battle talaga. Ang ganda ng battle, tang ina. Real shit. Sobrang ganda ng battle, no? Hindi ako na-bored, no? Hindi ako na-bored sa battle. Ang ganda ng sagutan nila per round. Deserve nila yung main event dito. Tangina, solid. Ito yung pinaka magandang battle na napanood ko dito sa sa Atmos, especially itong na to. I mean, sa Insane, especially the Atmos, no? Galing, ganda nito. Pero all 3 rounds, I'll go with Razik. Wala naman habang explanation. Sehi, all 3 rounds consistent. Nakulangan ako sa creativity. Ito shortcut na lang or summarize. Nakulangan ako sa creativity. Sa yung pagiging battle mode, okay eh. Delivery, bosses, okay yon. Pero ang kulang kay Sehi is yung angles, references, yun, yung pagiging creative, 'di ba? So, yun yung mga kulang kay Sehi. Kay Razik naman, pinakamalakas niya para sa akin yung round 1. Almost perfect yun, almost 10 points yun. Pero hindi lang niya na-end ng maayos kasi para sa akin, ang dating is freestyle. Pagdating sa round 2, bumaba pero kanya pa rin yun. Nawala yung multis. Pero yung mga effective punchlines, haymakers, nandun pa rin. Pagdating sa round 3, ayun, mga personals na
pasok pa rin naman yun para sa akin, no? So ayun, 989, so that's 26 to 21, all 3 rounds Razik, pero sobrang ganda ng battle, pinaka-intense na battle, pinaka-aggressive na battle, pinaka para sa akin dikdikan na battle, no? Tsaka pinaka handa na mga MC. So yun, deserve Razik. Yo! Laban para sa floating Bart. At ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Razik. Shoutout sa Koshi Gang. Maraming salamat sa inyo. Yan, Razik 5-0. At FRBL, let's go. Game. Shoutout After Battle League, FRBL. Shoutout kay Sehi, kay Vincent sa pag-organize ng ganitong klaseng event dito. Maraming salamat sa pagdaan. Yo, judges. Yun, nga pala si Rafi yan, judge. Gago. Ako din. Binoto ko si Razik. Bali ang boto ko 2-1. Binigay ko yung round 2 kay Sehi. Mas nagalingan ako sa round na yun para kay Sehi. Pero yung buong kaubuan ng sulat, mas solido at mas buo yung pagkakagawa ni Razik ng mga sulat niya. Kaya mas pinaboran ko si Razik yun. Binoto ko si Razik. Ang naging deciding dito yung kung sino talaga mas effective. Pero ang round 1 ko, Razik. Tapos na round 2, tabla siya sa akin. Pero nakita natin na overtime lagi si Razik. Pero yung mga pumapasok naman sa 2-minute mark na mga punch na niya effective. So, tas sa round 3 ko, naging binoto ko si Razik. So, ang naging deciding ko si Razik. 1 and 2, Razik, 2 tabla. So, 1 and 2. Kulit eh, no? Wala records kayo, pamilyas. Sobrang solid ng laban. Parang yung 1 to 3, bibigay ko siya talaga kay Razik. Yung stage presence, sa angle. Hindi naman siya perfecto, pero bibigay ko naman kay Sehi. Siguro 100% kay Razik. All 3 rounds, 80% kay okay. Ang ganda rin yung explanation niya. Sobrang ganda ng laban. Pumikit ka lang ng konti, may maiwan lang na rounds. Talagang masasabi mo kung sino panalo, pero sobrang preparado ni Razik. Sobrang classic nun. Yeah, lang. Razik. Yeah, J. Mike, Panay Rizal. Ang laban, Razik versus Sehi. 1, 2, 3 na round. Sobrang solid ni Razik, pero props pa rin kay Sehi dahil hindi nag-stumble, hindi siya nag-choke. Yung binigay niya yung best niya, pero ibang klase yung Razik na nakita ko ngayon. Talagang pag Razik, classic. Sobrang napakaangas, parang tinapadaing. Gago. Coach niya, LS, TBS. So, grabe yung battle na yun. Pero nanaig sa akin talaga. Say, wala na paligoy-ligoy, yun lang. Hanggang mali pa siya na sinabi. Okay. So, ayun. May ibang bumoto ng tabla sa isang round. May isang bumoto na binigay. Si Rafian binigay yung round 2 ata kay Sehi. Tapos si Good Kid binigay na tabla. Pero, ayun, yung iba naman, all 3 rounds binigay din kay. Ang ganda ng explanation niya, no? Nagustuhan ko yung explanation ni Kenneth, no? 100% kay Razik, 80% lang yung binigay niya kay So okay na judging din 'yan para sa akin. Kumbaga overall sa percentage na lang niya tinignan. So mas effective naman kasi talaga si Razik para sa akin. So ayun, ayun lang yung mga things to improve kay Sehi. Dagdagan lang niya ng konting swag. Actually, yung swag okay na eh, di ba? Kumbaga, dagdagan lang niya ng creativity sa pinaka-konsepto niya sa sulat. Yun lang. Yun. Sana solid yung battle. Na-enjoy ko to. Pinaka-maganda to para sa ito. Yung pinaka-magandang battle na napanood ko sa tournament. So, tignan natin. RV Atticus, LED versus JL na lang yung natitira. So, tapusin natin to ngayong araw. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.